Alam mo ba na ang pinakamapanganib na labanan ay hindi nangyayari sa digmaan o sa lansangan, kundi sa loob mismo ng ating isipan? Maraming tao ang lumalakad araw-araw na tila normal, ngunit sa loob nila ay may unos na hindi matahimik. Mga alalahanin na paulit-ulit na bumabalik, mga sugat mula sa nakaraan na hindi pa rin maghilom, at mga kinatatakutang hinaharap na wala pa namang kasiguraduhan. Ito ang kapangyarihan ng negatibong pag-iisip, kaibigan. Isa itong bilangguan na tayo mismo ang lumilikha. At ang masakit, tayo rin ang nagpapatuloy na ikulong ang ating sarili dito. Ngunit ayon sa mga Stoic, hindi mo kailangang manatiling bihag ng sarili mong isipan dahil ang isip ay parang kabayong mailap. Kung hindi mo siya gagabayan, hihilahin ka niya sa panganib. Ngunit kung matututo kang pamunuan ito, madadala ka niya sa lugar ng kapayapaan at kalayaan. Kaya sa video na ito, tatalakayin natin ang 7 bagay na dapat mong gawin para maiwasan ang negatibong pag-iisip. Hindi ito basta payo na paulit-ulit mong naririnig. Ito ay mga aral na hinubog ng panahon, pilosopiya at karanasan ng mga taong natutong talunin ang bagyo sa kanilang kalooban. Kung magagamit mo ito sa iyong buhay, hindi lamang bababa ang bigat ng iyong isip, kundi matututo ka ring mamuhay ng may higit na kapayapaan at lakas. Kaya kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Maraming salamat po at magsimula na tayo. Unang bagay, piliin mong maging mapagbantay sa iyong mga iniisip. Ang isip ng tao ay parang dagat na hindi kailanman natatahimik. May mga oras na payapa ito at tila walang alon. Ngunit may mga sandali ring bigla na lamang sisiklab ang unos at lulunurin ka sa mga alalahanin. Kung hindi mo natutunang bantayan ang sarili mong kaisipan, madali kang matatangay ng alon ng negatibong pag-iisip. Isipin mo ang iyong isipan na parang hardin. Kung wala kang gagawin, kusa itong tatabunan ng mga damo ng pagdududa, takot at galit. Kaya kailangang may disiplina. Kung ikaw ay magtatanim ng magagandang kaisipan gaya ng pasasalamat at pag-asa, unti-unti itong tutubo at magbibigay ng kapayapaan. Ayon sa mga Stoic, hindi natin hawak ang lahat ng pangyayari, ngunit laging nasa ating kapangyarihan kung paano tayo tutugon sa mga ito. Maaari mong piliin na maging biktima ng iyong mga iniisip, o maaari mong piliin na maging tagapamahala ng iyong sariling isip. Ito ang unang hakbang para hindi ka bihag ng negatibong kaisipan. Kapag dumating ang problema, normal na sumagi sa isip ang takot at pangamba. Ngunit hindi mo kailangang hayaan na ito ang maging ugat ng lahat ng iyong desisyon. Sa halip, ituon mo ang sarili sa mga bagay na kaya mong baguhin at matutong tanggapin ang mga bagay na wala sa iyong kapangyarihan. Ang pagbabantay sa isip ay hindi nangangahulugang wala ka ng mararamdamang negatibo. Hindi rin ibig sabihin na dapat mo itong pigilan at itago. Ang tunay na kahulugan nito ay ang kakayahang kilalanin ang isang kaisipan, tanggapin na dumaan ito, at hayaang magpatuloy nang hindi ka nakakapit dito. Parang ulap sa langit ang bawat negatibong iniisip. Dumarating ito at lumilipas. Kung tititigan mo lamang at hindi ka sasabay, makikita mong unti-unti itong mawawala. Ganoon din sa isip, kapag hindi ka nagpadala, mas mabilis kang makakaramdam ng gaan. Ang tao na marunong magbantay sa kanyang isipan ay hindi basta-basta natitinag ng mga pangyayari. Kahit dumating ang bagyo ng pagsubok, nananatili siyang nakatayo dahil alam niya na ang kanyang isip ay hindi kaaway kundi kasangga. Kapag nagawa mo ito, mas mauunawaan mo na hindi pala problema ang talagang nagpapabigat sa buhay, kundi ang paraan ng ating pag-iisip tungkol dito. Kung mapapamahalaan mo ang iyong isip, mapapamahalaan mo rin ang iyong buhay. Ito ang unang hakbang patungo sa kalayaan mula sa negatibong pag-iisip. Ikalawang bagay, sanayin ang sarili sa kapangyarihan ng pasasalamat. Maraming tao ang hindi namamalayang sila mismo ang gumagawa ng bigat sa kanilang isip dahil mas pinipili nilang tingnan ang kulang kaysa sa meron. Mas binibigyang pansin ang mga bagay na hindi nila nakamit kaysa sa mga biyayang nasa kanilang harapan. Ayon sa mga Stoic, ang tunay na yaman
ay hindi nasusukat sa dami ng pag-aari. Ito ay nasusukat sa kakayahan mong pahalagahan ang kung ano ang mayroon ka sa kasalukuyan. Kung marunong kang magpasalamat, ang bawat simpleng bagay ay nagiging kayamanan. Kapag sinanay mo ang iyong sarili sa pasasalamat, mas madali mong natatabunan ang negatibong kaisipan. Dahil hindi mo na hinahayaan ang iyong isip na nakatuon lamang sa mga kulang at pagkukulang. Sa halip, natututo kang makita ang ganda kahit sa maliliit na bagay. Ang isang simpleng umaga ay nagiging paalala ng panibagong pagkakataon. Ang pagkain sa iyong hapag ay nagiging tanda ng pagpapala. At ang mga taong nasa paligid mo ay nagiging dahilan ng kagalakan. Sa tuwing magsisimulang pumasok ang negatibong pag-iisip, huminto ka sandali. Isipin mo ang 3 bagay na maaari mong ipagpasalamat sa araw na iyon. Hindi kailangang malaki, minsan sapat na ang simpleng hininga, ang liwanag ng araw o ang katahimikan ng gabi. Ang pasasalamat ay parang ilaw sa isang madilim na silid. Kahit maliit na sindi lamang, kaya nitong pawiin ang dilim. Ganoon din ang epekto nito sa isip na puno ng pangamba at lungkot. Kapag nagpasalamat ka, binibigyan mo ng direksyon ang iyong kaisipan at unti-unti nitong pinapalitan ang bigat ng magaan na pakiramdam. Hindi rin ibig sabihin ng pasasalamat na dapat mong ikubli ang problema. Ang tunay na pasasalamat ay nakikita ang kahirapan, ngunit nananatiling nagpapasalamat sa natitirang mabubuting bagay. Ito ang nagbibigay lakas upang hindi ka tuluyang lamunin ng negatibong pag-iisip. Sa huli, ang taong marunong magpasalamat ay mas matatag, mas mapayapa at mas malaya mula sa bigat ng loob. Dahil natutunan niyang piliin ang liwanag kaysa dilim. 4 bagay. Matutong kontrolin ang iyong atensyon. Kung saan mo inilalagay ang iyong atensyon, doon sumusunod ang iyong emosyon. Kung ang iniisip mo araw-araw ay ang mga pagkakamali, ang mga iniwan, at ang mga takot sa hinaharap, tiyak na mabibigatan ang iyong isip. Ngunit kung matututo kang ituon ang iyong pansin sa mga bagay na makakatulong sa iyong pag-unlad, unti-unti kang magkakaroon ng kapayapaan. Ayon sa mga Stoic, wala tayong kontrol sa lahat ng pangyayari, ngunit hawak natin ang paraan ng ating pagtingin dito. Kung hahayaan mong ang iyong isip ay manatili lamang sa mga bagay na labas sa iyong kapangyarihan, para kang nakatali sa tanikala na ikaw mismo ang pumapayag na magpaalipin. Ngunit kung pipiliin mong ilagay ang atensyon sa mga bagay na kaya mong pamahalaan, mararamdaman mong may direksyon at lakas ang iyong buhay. Ang atensyon ay parang apoy. Kung saan mo ito ilalagay, doon ito lalakas. Kung sa negatibong pag-iisip mo ito palaging ibubuhos, mas lalo itong titindi at susunugin ang iyong kapayapaan. Ngunit kung sa pag-asa, sa aksyon at sa paghubog ng sarili mo ito tutuon, unti-unti nitong paiilawan ang iyong landas. Kapag may pumasok na negatibong kaisipan, subukan mong tanungin ang iyong sarili. Ito ba ay bagay na kaya kong kontrolin kung o gawin ang nararapat na hakbang? Kung hindi, bitawan ito at ilipat ang atensyon sa mas makabuluhang bagay. Tandaan mo kaibigan, ang isip ay may likas na gawi na paulit-ulit na bumabalik sa mga bagay na madalas mong iniisip. Kung palagi mong ibinabalik ang iyong atensyon sa negatibo, mas lalo itong titibay. Ngunit kung masasanay mong ibaling ang iyong isip sa positibong bagay, magiging natural na rin itong sumunod sa liwanag. Ang taong marunong magkontrol ng kanyang atensyon ay hindi basta-basta natitinag ng anumang unos. Dahil alam niya na ang kapayapaan ay hindi nakukuha sa pagtakbo mula sa problema, kundi sa pagpili kung saan dapat ilaan ang kanyang lakas at isip. 4 na bagay. Alagaan ang iyong katawan upang mapayapa ang iyong isipan. Ang isip at katawan ay magkaugnay. Kung ang katawan ay pinapabayaan, ang isip ay mas madaling mapasok ng negatibong kaisipan. Kapag kulang ka sa tulog, mabilis kang mawala ng pasensya. Kapag kulang ang nutrisyon, humihina ang iyong konsentrasyon. At kapag walang galaw ang katawan, mas mabilis kang lamunin ng lungkot at pangamba. Ayon sa mga Stoic, ang tao ay dapat mamuhay ng naayon sa kalikasan, at bahagi ng kalikasang ito ang pag-aalaga sa sarili. Kung ang katawan ay nasa ayos, mas malaya ang isip na kumilos ng malinaw at payapa.
Hindi mo kailangang magkaroon ng marangyang pamumuhay para alagaan ang sarili. Minsan, sapat na ang simpleng pagtulog sa tamang oras, ang pagkain ng sapat at malusog na pagkain, at ang pagbibigay ng oras para igalaw ang katawan. Ang mga simpleng hakbang na ito ay nagiging matibay na sandata laban sa bigat ng loob at negatibong pag-iisip. Isipin mo na lang ang isang mandirigmang papasok sa labanan. Kung siya ay mahina, gutom at walang lakas, madaling matatalo ng kahit maliit na hamon. Ngunit kung ang kanyang katawan ay handa, mas kaya niyang harapin ang kahit anong unos. Ganon din tayo sa buhay. Kung inaalagaan natin ang ating katawan, mas nagiging matibay ang ating isip laban sa mga negatibong pagdududa at takot. Ang simpleng paglalakad sa umaga ay maaaring maging paraan ng paglilinis ng isip. Ang paghinga ng malalim ay nagdadala ng katahimikan sa kalooban. At ang pagbibigay halaga sa pahinga ay nagsisilbing paalala na hindi mo kailangang laging nakikipaghabulan sa mundo. Kapag inalagaan mo ang iyong katawan, mas magiging malinaw ang iyong pag-iisip. At kapag malinaw ang iyong pag-iisip, mas madali mong nakikita ang kagandahan ng bawat araw. Ito ang dahilan kung bakit ang pag-aalaga sa sarili ay hindi lamang tungkol sa pisikal na anyo, kundi isa ring paraan upang mapanatili ang kapayapaan ng iyong kaluluwa. Ika-5 bagay. Piliin mong makipag-ugnayan sa mga taong positibo ang pananaw sa buhay. Ang tao ay likas na nakakaapekto at naaapektuhan ng kanyang kapaligiran. Kapag palaging napapalibutan ng negatibong pag-iisip at reklamo, kusa ring sumisiksik ang mga ganitong damdamin sa iyong isipan. Ngunit kapag napapalibutan ka ng mga taong may positibong pananaw, unti-unti rin itong hinuhubog ang iyong kaisipan. Ayon sa mga Stoic, ang pagiging kasama ng tamang uri ng tao ay nagbibigay ng lakas sa loob at gabay sa tamang landas. Hindi mo kailangang umiwas sa lahat ng problema, ngunit mahalaga na piliin kung sino ang iyong inuukulan ng oras at puso. Ang mga taong palaging bumababa ang moral at punong-puno ng reklamo ay maaring maging pabigat sa iyong kaluluwa. Kapag nakakasalamuha mo ang mga taong inspirasyon at may kontrol sa sarili nilang damdamin, mas natututo kang harapin ang sariling emosyon. Mas natututo kang panatilihin ang iyong isip na kalmado at malinaw kahit sa harap ng hamon. Ang bawat salita at kilos ng taong positibo ay parang salamin ng kung ano ang maaari mong maging. Hindi ibig sabihin na kailangan mong ihiwalay ang sarili sa lahat ng may negatibong pananaw. Ngunit mahalaga na alam mo kung kailan hihinto sa pakikinig sa kanila at ililipat ang atensyon sa mas makakabuti sa iyo. Ito ay hindi pagiging mayabang o walang pakialam, kundi pagiging mapanuri at maingat sa iyong isipan. Kapag pinili mong makipag-ugnayan sa positibong tao, mas madali mong mapapansin ang liwanag sa bawat araw. Mas natututo kang magpasalamat at maging mapagbantay sa sarili mong iniisip. Ang kapayapaan at lakas na dulot ng tamang ugnayan ay nagiging sandata laban sa negatibong pag-iisip. Sa huli, ang pagkakaroon ng mga kasama na nagbibigay inspirasyon at positibong pananaw ay hindi lamang nagpapagaan sa buhay. Ito rin ay nagtuturo sa atin kung paano pamahalaan ang sariling isipan at emosyon. Sa pamamagitan nito, mas madali mong natututunan na ang kapayapaan ay hindi nakukuha sa mundo sa paligid mo kundi sa katahimikan na nakukuha mo sa sarili mong isipan. Ika-6 na bagay. Limitahan ang labis na pag-iikot sa social media at balita. Maraming negatibong damdamin ang nagsisimula sa mga bagay na paulit-ulit nating pinapakinggan o pinapanood. Kung araw-araw kang nababalot ng balita ng takot, galit o pagkabahala, hindi mo maiiwasang madala ang mga damdaming ito sa iyong isip. Katulad ng tubig na unti-unting lumalason sa isang ilog, ganito rin ang epekto ng labis na impormasyon sa ating kaisipan. Ayon sa mga Stoic, ang ating kapayapaan ay nakasalalay sa kung ano ang pinapayagan nating pumasok sa ating isip. Hindi mo kailangang basahin ang bawat balita o makinig sa bawat opinyon. Maaari kang pumili kung ano ang magdadala sa iyo ng linaw at kapayapaan at ano ang magdudulot lamang ng kalituhan at pagkabalisa. Kapag naramdaman mong sobra na
ang naiisip o naririnig, huminto sandali. Maglaan ng oras para manahimik at balikan ang sarili mong isip. Tanungin ang sarili, ito ba ay nakakatulong sa aking paglago o nagpapabigat lamang sa aking kalooban? Kung nagpapabigat, hayaan mo itong lumipas at ilipat ang atensyon sa mas makabuluhang bagay. Ang limitasyon sa labis na impormasyon ay parang paglalagay ng hangganan sa hardin ng isip. Pinipigilan nito ang damong ligaw ng takot at galit na walang humpay na tutubo. Sa halip, binibigyan nito ng espasyo ang mga kaisipang nagpapalago ng kapayapaan, kalinawan at lakas ng loob. Hindi rin ibig sabihin na kailangan mong maging bulag sa mundo. Maaari mo pa ring malaman ang mahalagang balita at makilahok sa lipunan. Ngunit may disiplina ka sa dami at kalidad ng impormasyong pinapapasok sa isip mo. Kapag nagawa mo ito, unti-unti mong mararamdaman ang liwanag sa loob mo. Mas malinaw mong nakikita ang mga tamang hakbang at mas madali mong napapanatili ang kapayapaan ng isip. Ito ang isang mahalagang hakbang upang maiwasan ang negatibong pag-iisip sa makabagong mundo na puno ng ingay at impormasyon. Ika-7 bagay. Maglaan ng oras para sa pagmumuni-muni at tahimik na pagninilay. Sa gitna ng araw-araw na abala at ingay, madalas nakakaligtaan natin ang sarili nating isip at damdamin. Ngunit ang tahimik na pagninilay ay nagbibigay ng pagkakataon upang maayos ang gulo sa loob ng ating kalooban. Ito ay sandali kung saan maaari mong suriin ang iyong iniisip, damdamin at kilos ng walang panghihimasok ng labas na mundo. Dito mo makikita kung alin sa iyong iniisip ang tunay na mahalaga at alin ang dapat mong hayaang lumipas lamang. Ayon sa mga Stoic, ang pagmumuni-muni ay parang salamin ng kaluluwa. Dito mo makikita ang iyong tunay na sarili at matututuhan mong itama ang mga mali at palakasin ang mga tama. Ito rin ay pagkakataon upang mapansin ang paulit-ulit na negatibong kaisipan at piliin kung alin ang hahayaan mong manatili at alin ang palalampasin. Ang bawat sandali ng tahimik na pagmumuni-muni ay hakbang upang maibalik ang balanse sa isip na madalas gumuho dahil sa ingay ng mundo. Hindi mo kailangan ng mahahabang oras o marangyang lugar upang gawin ito. Isang simpleng sandali sa umaga bago magsimula ang araw o bago matulog sa gabi ay sapat na. Ang mahalaga ay ang sinseridad at pagtuon ng pansin sa sarili mong kaisipan. Sa bawat malalim na paghinga at tahimik na pagninilay, natututo kang ihiwalay ang sarili sa alon ng negatibong iniisip at matutunang hayaan lamang itong dumaan. Kapag naging bahagi na ito ng iyong araw-araw, mas madali mong napapanatili ang kalmado sa gitna ng problema. Mas malinaw ang iyong pananaw at mas matatag ang iyong loob sa pagharap sa hamon ng buhay. Makakakita ka ng mga solusyon na dati ay hindi mo napapansin dahil ang isip mo ay palaging abala sa takot at pangamba. Makikita mo rin na maraming bagay na dati ay nagpapabigat sa iyo ay hindi pala kasing laki ng iniisip mo. Ang tahimik na pagmumuni-muni ay hindi lamang paraan upang maiwasan ang negatibong pag-iisip, kundi daan ito patungo sa mas malalim na pagkaunawa sa sarili at sa mundo. Dito mo natututuhan na ang kapayapaan ay hindi nakukuha sa labas, kundi sa loob. Sa katahimikan ng isip at sa kakayahang pumili kung ano ang hahayaan mong manatili sa iyong kalooban. Ang bawat sandali ng pagmumuni-muni ay hakbang patungo sa tunay na kalayaan at kapayapaan ng puso at isip. Ito ang sandata laban sa agos ng negatibong pag-iisip at ito ang susi upang maging malaya sa loob kahit ano pa man ang dumating sa iyo. Kaibigan, sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa 7 bagay na dapat mong gawin upang maiwasan ang negatibong pag-iisip, nais kong ipaalala sa iyo na ang tunay na kapayapaan ay hindi nanggagaling sa labas ng mundo. Hindi ito nakukuha sa dami ng pera, tagumpay o pagkilala ng ibang tao. Ang kapayapaan ay nagsisimula sa loob, sa paraan ng iyong pagharap sa sariling isip at damdamin. Ang 7 hakbang na ating tinalakay ay hindi simpleng listahan lamang. Ito ay mga sandata upang ikaw ay maging malaya sa tanikala ng takot, galit at pangamba. Ang pagiging mapagbantay sa iyong iniisip, ang pagpapasalamat, ang tamang pagtuon ng atensyon, ang pag-aalaga sa katawan,
ang pakikipag-ugnayan sa positibong tao ang limitasyon sa labis na impormasyon. At ang tahimik na pagmumuni-muni ay mga hakbang patungo sa tunay na kalayaan ng isip. Kaibigan, huwag mong kalimutan na ang isip ay parang hardin, kung saan mo ilalagay ang iyong oras, pansin at enerhiya. Doon lalaki at yayabong ang iyong buhay. Kung pipiliin mong punuin ito ng negatibong kaisipan, madali kang lulunod sa dagat ng lungkot at pangamba. Ngunit kung pipiliin mong palakasin ito ng pag-asa, kapayapaan at pagmumuni-muni, magiging matibay ka at handa sa anumang unos ng buhay. Ang aral dito ay simple ngunit makapangyarihan. Hindi mo kontrolado ang lahat ng nangyayari sa paligid mo, ngunit hawak mo ang kapangyarihan sa kung paano ka tumugon. Sa bawat pagpili mo na bantayan, gabayan at ayusin ang iyong isip, mas lumalapit ka sa buhay na puno ng kapayapaan, kalinawan at lakas ng loob. Kaya kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Sa bawat video, sisikapin nating hubugin ang isip at puso mo upang mas maging malaya at mas mapayapa sa harap ng anumang hamon. Huwag mong kalimutang ang kapayapaan ay isang pagpili na maaari mong gawin araw-araw at ito ay magsisimula sa maliit na hakbang na iyong gagawin ngayon. Piliin mong palakasin ang iyong isip, palitan ang negatibo ng liwanag at hayaang ang bawat araw ay maging hakbang patungo sa kalayaan ng puso at kalooban.